So, ang aim natin, ang aim ng integration by substitution is ang given na function natin is in terms of x, right? So, kaya tinawag na substitution para yung mga x values natin, okay, papalitan natin into u or any other variable can do. Pero usually kasi, itong u ang ginagamit. And of course, ang dx natin, kailangan mapalitan natin ng du para ang magiging variables lang natin ay magiging u du. Diba? So, kailangan kapag ito so umpisahan ko na. So say let u equals x square minus 3. Okay? So, di ba kinukuha natin yung derivative niya or the differential. So, kapag kinuha natin ang differential u, which is du, so kunin mo lang yung derivative nito. So, 2x, okay, pero differential na pinag-uusapan. So, meron tayong dx. Now, kapag, ito, just take note of this one. Kapag nag-let u kayo, okay, di ba ito, mapapalitan to as your u. And then, may remaining na x dx. So, kailangan kapag kinuha mo yung derivative or differential ni u, kailangan lalabas din ito. Lalabas yung remaining para pwede mong i-substitute. Lumabas ba yung x dx? Yes. Ito siya, oh. Yung x dx na yan. Okay? And then, meron tayong neutralizing factor na nf na 1/2. Or, kung tinatamad kayong isulat naman yan, pwede namang diretso di ba? Du over 2 equals x dx. Di ba? So, wait lang, admit ko lang si Bago. Kabago-bago niya nga. Okay? So, ngayon, napalabas na natin yung remaining variable natin. So, we can now rewrite this one, okay, into its new form. Diba? So, it will become the integral of u raised to 6. Diba? And then, ang x dx natin ay du over 2. Diba? And then, may coefficient tayo. So, magiging 1 over 2 integral of u raised to 6 du. And then, we are ready to get its integral. So, the integral of u raised to 6 du, just apply yung power rule ng integration. Diba? So, 1/2 times u, okay, 6, just add 1 to the exponent. Divided by, diretsahin ko na dito divided by 7. Kasi kung ano naman yung exponent natin, siya rin yung ating denominator. So, dito na lang ako. So, dito sa kabila. So, equal to, dito tayo continue natin dito. Equal to 1/2, okay, u raised to 7 divided by 7. So, kahit ilagay nyo yung c or not, okay lang. Basta sa final answer ninyo, meron kayong plus c. So, 1 over 2 times 7 is 14. But u, okay, kailangan ibalik din natin into its original form. Ano yung u natin? Ang u natin ay ito, x squared minus 3. So, the final answer is x squared minus 3 raised to 7 power plus c. So, that will be our final answer. Okay? So, questions? Questions, guys? Questions? Sir, pag in-expand po ba yan is pareho lang din yung makukuhang sagot? Yes.
pareho lang yung magiging sagot. Ito kasi, simplest form na to eh. Can you remember yung first example natin kahapon na in-expand din natin? Yes po. Sinubukan nyo bang in-expand yung final answer natin dun sa pangalawang method? Hindi. Di ba? So, the only way, sabi ko nga sa inyo, iwan ko na sa inyo yon. So, it's up to you to check if they are the same. Okay, so pag in-expand kasi natin to, magkakaroon tayo ng 7 terms, di ba? Unlike dito, di ba? Ito lang yung pinakasimple. Di ba? So, okay na ba tayo? Okay na tayo dun Yes. sa tanong mo? Sir, Oh, saan ko nakuha yung 2 dun sa may XDX? ito. Ito na, ito ha. Watch this. Okay? Huwag kukurap, mga kapatid. Okay. I-rewrite ko lang ha. U equals x square minus 2. Di ba? So, kapag nalilito kayo sa differential, kunin yung derivative niya para mas okay. So, ang derivative ni u with respect to x, di ba? So, du over dx. Di ba? Ganyan ang pagkuha ng derivative. So, anong derivative nito? 2x, di ba? Ito, minus 0 lang, di ba? Ito, 0 lang to, di ba? Kapag kinuha yung derivative niya. Yes, sir. So, sabi ko kapon, cross multiply lang. So, du equals 2x dx. Tama lang ba? Tama doon? Ano? Naintindihan mo na ba? Yes, sir. Okay. So, any more questions before proceeding to the next example? Wala na tanong? So, para magbigay naman ako ng ng trigonometric function naman. Okay? So, next is how about if we have the integral of sine to the fifth power 3x, okay, times cosine 3x dx. O yan. Diba? So, wait lang, i-ano ko lang yun, i-accept ko lang. Accept lang natin. Ay, wala pala. Okay. So, dito naman, so mag-trial and error tayo. Diba? Ganun lang naman eh. Para mahanap natin yung tamang substitution na gagawin natin. So, wait lang nga, i-admit ko lang mga to. Kagigising lang ng mga to eh. Okay. So, if we let u as the cosine 3x, di ba sabi ko, kapag nag-let u kayo, dapat kapag kinuha ang du niya, di ba ito na yon, ito na yung u natin, di ba? Ito yung u natin. Kailangan mapalabas natin itong remaining na term kapag kinuha yung du. So, what is the derivative of cosine? Anyone? Free recitation to hindi ako magtatawag. Anong derivative ni cosine? Hello? Negative cosine, sir? Anong derivative ni cosine? Anong derivative ni cosine?
negative sign. Diba? O, yan ang sinasabi ko kailangan memorize nyo. Okay? So, negative sign 3x. Pero, ang angle natin is 3x, di ba? So, times 3. Pero differential tayo. So, dx. So, now, ayusin lang natin saglit. So, negative 3 sin 3x dx. Ngayon, napalabas ba natin yung remaining remaining term doon sa main function natin? Napalabas ba natin? Anyone? Anyone? Guys, sagot? You can open your mic kasi. Wag na kayo mag-mute. Yes, sir. Napalabas ba natin? Are you sure? Take note that meron tayong exponent doon. May exponent ba to? May exponent ba to? Wala, sir. Wala, 'di ba? So meaning itong nilet natin na u, hindi siya pupwede, 'di ba? So baguhin natin. Kung hindi siya, maybe yung isa, 'di ba? So maybe yung isa ang pwede nating gamitin. So if we let u see sin 3x, 'di ba? Ito u na to, 'di ba? U na 'yan. So kailangan ito yung papalabasin natin kapag kinuha yung derivative ni sin. So, du equals, anong derivative ni sin? Cosine, sir. Cosine, di ba? So, cosine 3x, pero kukunin pa natin derivative ng angle niya, di ba? If you still remember doon sa differential calculus niyo. So, times 3. And then, dx. So, du equals 3 times cosine 3x dx. Now, napalabas na ba natin? Yes, di ba? And then ito, 3, coefficient lang naman yan. So, du over 3 equals cosine 3x and dx. And then we are now ready to substitute the function, okay, to du. So, integral of, ano yung sign natin? Di ba siya lang yung u? So, u raised to 5th power, okay? But cosine 3x dx is equal to du over 3. Di ba? Ayusin lang natin, equal to 1/3 integral of u to the 5th power du. And then get the integral. So, 1/3 times, diretsuhin ko na, u raised to, ano yung exponent niya? 6. Okay, 6 divided by 6. 6. Okay, very good. Equal to. So, ayusin lang natin. 1 over 6 times 3 is 18. 18. But u equals, anong u natin? Anong u natin? Sin 3x, di Sine ba? 3x. So, sin 3x raised to 6 power plus c. So, this will be our final answer. So, questions? Questions? None, sir. None. Okay. So, let's do it in a other way around. Okay? So, teka, i-ano ko lang to.